The massive demonstrations across Nepal began on Monday last week. The majestic peak of Mount Everest is what often comes to mind when we think of Nepal, but this week the streets of the capital Kathmandu convulsed with violence. The whole building is burned through! What the f*** am I witnessing right now? Nepal, isang bansang nakapaloob sa kabundukan ng Himalayas, tahimik sa panlabas, ngunit ngayon ay naglalagablab sa galit ng mamamayan. Nepal is burning. It's time, Solid Archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Noong unang linggo ng Setyembre 2025, nagpasya ang pamahalaan ng Nepal na ipagbawal ang ilang social media platforms tulad ng Facebook, X at YouTube. Dahilan, hindi umano sila tumalima sa bagong regulasyon. Ngunit ang pagbabawal na ito ang naging mitya ng mas malaking protesta sapagkat hindi lang social media ang problema, kundi ang mas matagal ng sugat ng katiwalian, kawalan ng trabaho at pang-aabuso ng kapangyarihan. Pinangunahan ng kabataan, lalo na ang Generation Z, ang protesta. Sa social media at lansangan, inilabas nila ang sama ng loob laban sa mga tinatawag nilang Nepo Kids, mga anak ng mga politiko na namumuhay ng marangya habang milyon ang naghihirap. Ang mga hashtag gaya ng hashtag Nepo Kids at Stop Corruption ang kumalat at mabilis itong naging kilusan. Ang mga protesta ay lumobo sa buong Kathmandu at iba pang lungsod. Nagkaroon ng marahas na sagupaan sa pagitan ng mga demonstrador at pulis. Gumamit ng tear gas, water cannon at rubber bullets at ayon sa ulat, may nasawi at nasugatan. Humigit kumulang 19 ang namatay sa kaguluhan. Nepal finds new calm this weekend with the appointment of a temporary leader following an extraordinary week of violence. Imbes na mapatahimik ang tao, mas lalo itong nagpatindi ng galit. Sa harap ng matinding pressure, nagbitiw si Prime Minister KP Sharma Oli noong September 9, 2025. Hindi siya pinatalsik sa pamamagitan ng impeachment o kodita. Kusang loob siyang nag-resign matapos magsumite ng formal na liham sa Pangulo ng Nepal. Ito ang malinaw na tagumpay ng tinig ng kabataan laban sa isang makapangyarihang lider. Ngayon, ang tanong, sino ang susunod na hahawak ng pamumuno? Isa sa mga pangalan na lumalabas, Sushila Karki, dating Chief Justice, kilala sa kanyang integridad at pagiging neutral. Isa pa, Kulman Gising, dating pinuno ng National Electricity Authority, hinangaan dahil sa kanyang papel sa paglutas ng krisis sa kuryente. Hanggang ngayon, wala pang formal na nahirang na permanente Prime Minister. Ang usapan ay magtatatag ng isang caretaker o interim government para ayusin ang kaguluhan. Ang protesta sa Nepal ay hindi lamang laban sa social media ban. Isa ito henerasyonal na pagtindig, laban sa katiwalian, laban sa kawalan ng pag-asa, laban sa sistemang matagal nang pinapakinabangan ng iilan. Ang mga kalaban at ang kabataan, ang Gen Z ang nanguna. Nepal is burning. Ito ba ay senyales ng paghuhukom? Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Solid Archers, kung meron ka mang reaksyon sa videong ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!